Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Isang magandang hapong Pilipinas, May 23, Saturday na naman sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Mainit pa rin. Magandang hapong Sobra. partner Cory, partner Emer. Yes. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Cory Crino. Talagang mainit kaya kailangan uminom ng tubig. Yeah. Magandang Maraming hapon. tubig. Yes. Good afternoon, Chairman Ricky and Ageless Beauty Cory. Yes, mainit ang mga balita. Huwag na natin talakayan yung drama. Alam mo, sa Pilipinas talaga kailangan madrama. Oh, Diba? yeah. So, pero ang pinaka-importante ngayon, alam nyo ba, ang gasolina kalahati na binaba. Aba. You remember a time, umabot sa 160 ang diesel? Mm. Tama. Today, nagpagas ako, Oh. 84 pesos. Nako, kaya pala Ayun, matraffic talaga pala. Oo. Ngayon, hindi ito yung presyo bago nagkagera. 60 something. Ano ba? 50 something yun. Oh, 57, 60. Oo, 56. Ang premium, mas mababa. Oh. Aha. Tapos na ang gera, di ba? Wala na. Nagkamali si Trump. Pero mataas pa rin ang gasolina. Ayun. Kaya Kailangan. minsan magtataka ka eh. Oh, Inakyat kaya nila para maiakyat. Inakyat, binaba, pero mataas pa rin. Ayun. Tama. Pero we reached 160 sa diesel. Oo. Ngayon, 84. 84, 85. Mahirap pa rin yun, partner. Taas pa rin. Oh, pero, you know, we endured the 160. So ngayon, we're back to 84. Di ba? Iisa lang ang ibig sabihin. Mahirap talaga i-determine ang tunay na sitwasyon. Alam ko na marami nag-advise, meron pa nga nagpapapanic buying, kung Oo. ano-ano, di ba? Hoarding. Pero when the world decides kasi to bring it back to normal, no matter what leader wants to do differently, hindi niya magagawa. Yeah. Kasi nagkakaisa ang mundo na. Hindi. Tigil yan. Diba? Oh. Ibalik natin sa normal ang pamumuhay ng tao. Diba? Buti naman. Tayo. Diba? In our own little way. Wala ka naman choice. Magbabayad ka talaga ng kuryente. Kung hindi, puputulan ka ng Meralco. Tama. Magbabayad ka ng tubig. Kung hindi, wala kang tubig. Oo. Kailangan bumili ng pagkain kasi hindi ka naman pwedeng hindi kumain. Taas ng inflation. Kailangan. Diba? O, huwag na natin sabihin yung mga sine, o kung ano man mga dating ginagawa. O, tayong tatlo, nagkaroon ba kayo ng chance biyahe ngayong summer? Wala. O, what did we do? We chose to stay home. Oh. Diba? Nagreklamo na kayo yung kaibigan namin ni Emer eh. Oh, yeah, sa Baguio. Yes, sa Baguio. Nako. I think it's down to 30%. Wow. 30-40% ang occupancy. Yes. Tulungan po natin. Makita tayong But Baguio. remember, Baguio was the most visited destination nung araw. Oh, yes. Tama. Alam mo. Ngayon, ang luwag ngayon sa Baguio. In fact, gusto ko sasabihin kay Albert Emer, di ba mas okay ngayon maluwag? Oo. Ano ba, partner? Oo. Oo nga, maluwag. Wala naman namimili. Yun. Pati nga sabi niya, di ba, Emer, pati yung mga may condominium dun sa kanyang area, sa Green Valley, Yes. hindi na umaakyat. Like, Oh, apektado siyempre dun yung grocery, yeah. yung mga convenience stores, mga souvenir shop. Ba't ka nga naman nakakit ng Baguio? Magtiis ka na lang sa init sa Manila.
Ngayon Kasi sana- we chose, di ba, Cory, we chose to live within our means. Oo. We chose na in the time of crisis, we can do things na hindi na masyadong ginagawa nung araw. Kasi nung araw, palaging, I'm sure, every family, palagi may plano ng Baguio or Tagaytay. Tagaytay lang eh. Yung Oo. kumain sa Tagaytay, wala din. Naku, talaga. Wala din, Emer. Pa naman tayo doon sa silang. Eh, di, magano ka na lang. Bumili ka na ng halo-halo. Gumawa ka ng halo-halo sa bahay. Ayun. Oh, gumawa ka ng halo-halo. So, meaning to say, each one of us knows the reality and Yeah. adjusts. Tama. Save for a rainy day. Di ba? Yeah. Pero hindi ka pwedeng hindi mabuhay. Kayod pa rin. Life goes on, Mm. but under special circumstances. Yeah. Di ba? Mm. Wala tayong magagawa kahit anong i-promo mo sa Baguio. Wala talagang pupunta. Di ba? Sa mga Kasi- malls, partner, pati mga malls, pati mga department Oo. stores. Oh. Eh, yung specialty shop dyan sa Makati, kilala mo may-ari, di ba? Cory. Mm. Yung matagal na dyan sa may Glorieta. O, linalangaw. Mm. Di ba? Mm. Ang balita ko, they have 12 billion worth of stocks. Wow. How do they sell that now? At that time, Cory, maganda luxury items, di ba? Nag-forecast. O, ito mama. So, what are you gonna do with that 12 billion worth of items? Meaning to say, we can live without it. Mm-mm. Di ba? Kasi luxury. Certain luxuries we can live without it. Produkto na deluho. Correct? Oo. At saka yung mga tips mo, Cory, na actually, in times of crisis, is Yeah. the best time Yan o. to think healthy. Yes. Tama. Wala ka na nga panglabas, iinom ka pa. Wala ka na nga pang bakasyon, iinom ka pa ba? May Hindi bisyo na. ka pa. May bisyo Bibisyo ka pa. Yeah. It's O, time to kape be lang eh. happy, Pwede na healthy. siguro, mga 3-in-1 muna. Kape rin yun eh. Nabasa ko rin sa araw, itong mahilig na yung Starbucks nagbabawas na ng oras eh. 6:00 daw, last order na, may mga branches. Ay, inagahan nila yung kanilang closing time. Eh kasi naman, partner, yung mga ganong coffee shop, bibili na isang kape, mananatili na 4 na oras. Totoo. Paano mo paalisin? Oo, nag-overstay mga iba. Ginagamit nilang opisina, hindi lang opisina. So anyway, sa oras namin, Oo, 4:50 ng hapon, talagang learning tingnan natin center. ang mga pinakamainit balita mula sa Department of Care Reform. At sinasabi nga dito, parang na mahagi ng 6.3 million pesos na halaga ng Yes. makinarya upang palakasin ang mga organisasyon ng mga ARB. Alam nyo ba kung ano yung ARB? Agrarian Reform Beneficiaries Yeah. sa Cagayan Yeah, Valley. beneficiary. Sa report mula sa Yeah. Iligan City, Isabela, na mahagi ang DAR sa pamumuno ni Secretary Oy, check. Conrado Estrada III ng 16.3 million halaga ng mga farm machinery at equipment sa 31 ARB or ARBOS sa buong Cagayan Valley sa ginanap na Agrarian Reform Beneficiary Summit bilang bahagi ng pagpapalakas ng produksyon at agriculture at pagpaunlad ng kabuhayan sa Caraiba. Kabilang sa mga pinahaging kagamitan ay ang mga 4-wheel drive, tractor na may rotavator, hand tractor. May mga si Louis din ito, paring Emer. Solar-powered irrigation pump, floating tiller, at knapsack sprayer. Alam niyo yung knapsack sprayer, yung merong laman sa likod, di ba? Ganun. Inaasahan makikinabang dito ang 8,000 ARBs at mapapabuti ang kahusayan sa pagsasaka sa mga komunidad na nagtatanim ng palay at mais sa rehiyon. Amen. Yun. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ipinakikita ng pamamahaging ito ang patuloy ng pangako ng ahensya na hindi lamang
pagkalooban ng lupa ang mga ARBs. Kung hindi, tiyakin ding mayroong silang sapat na kagamitan upang maging produktibo at matatag ang kanilang mga sakahan. Ang reformang agraryo ay hindi lamang tungkol sa pamamahagi ng lupa, kundi pati sa pagbibigay ng sapat na suporta upang magtagumpay ang ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga makinarya at kagamitan nito, tinulungan natin ang mga ARBs na magpataas ng produksyon, may pababa ang gastos sa pagsasaka, at mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Ani. Sinabi naman ni DAR Undersecretary for Support Services Joseph Angelo Martires na Yes. bahagi ang tulong na ito sa mas malawak na support services program ng DAR upang palakasin ang mga ARBO bilang mahalagang katuwang sa pag-unlad ng kanayunan. Sinabi ni Martires, layunin ng interbensyong ito ang gawing moderno ang operasyon at pagsasaka at matutulungan ng ating mga ARBO na maging mas episyente at matatag. Sa pagbibigay sa kanila ng angkop na teknolohiya, namumuhunan tayo para sa kanilang pangmatagalang pag-unlad at katatagan. Ani ni Martin. Isa sa mga tumanggap ng tulong ay ang Wigan Settlers Multipurpose Cooperative sa Cordon, Isabela na nagbibigay ng 4-wheel drive farm tractor na may rotavator upang makatulong sa kanilang produksyon ng palay at mais. Nagpapasalamat si Gilbert Hogam, chairman ng kooperatiba, sa natanggap na tulong at sinabing malaking ginhawa ito sa kanilang samahan at sa kanilang mga miyembro. Malaking tulong po ito sa aming samahan. Ang bagong traktor ay nagpapabilis sa paghahanda ng lupa at makakatulong upang mapataas ang ani ng aming mga magsasaka. Nagpapasalamat kami sa DAR sa patuloy na suporta sa aming kooperatiba at sa kabuhayan ng aming mga miyembro, ani ni Hoga. Isa sa mga tampok sa ARB Summit ay ang Boodle. Alam niyo ba itong Boodle Fight Lunch na pinangungunahan ni na Secretary Senator Estrella at mga magsasaka kabilang bilang simbolo ng pagkakaisa at matibay na ugnayan ng DAR sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Naging pagkakataon din ito upang makausap ng direkta ang magsasaka ang kalihim upang maibahagi ang kanilang mga karanasan at maipahayag ang kanilang mga adhikain para sa kanilang organisasyon at kabuhayan. Sa kabuuan, ipinakita ng ARB Summit ang patuloy na misyon ng DAR na bigyang kapangyarihan ng mga ARB, hindi lamang bilang may-ari ng lupa, kundi bilang mahalagang katuwang sa pagsusulong ng pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura at pambansang kaunlaran. Ito parte ng sinasabi, business as usual. Yan ang kagandahan ng Secretary of Department of Reform. May krisis, pero hindi tumitigil ang paglunsad ng mga proyekto. Walang tigil ang serbisyo. Oo, di ba, Cory? Yung tulong sa mga agrarian reform beneficiaries, lalo na ngayon na may krisis, tinutuloy at pinapalawak pa ni Senator Conrad Estrella III. Sa Ordinary 421 ng hapon. Pagbabalik natin ang ating happy, healthy, kasamang Cory Quirino. Sabay po mga kaibigan, we'll be right back.